Day 4 ng impeachment trial ni Sara Duterte. Ah, anong nangyari? Ang nagsagutan kanina, ang nagharap kanina, sa parte ng prosecution, hindi pa rin pinalitan ang magaling na abogado ng prosecution, si Attorney Amando Berhil Liguta. natatawa kanina, ha? Natatawa kanina mga kabunyog mga kababayan kasi maraming nakapansin, naka-make up daw. Naka-make up daw si Attorney Binluan, ha? Ah, hindi mga kabunyog, ano talaga 'yan? Ah, ano 'yan? Maraming nakapansin kanina eh. Ah, um, ang kaharap kanina ni Attorney Ligutan, hindi naka-make up daw kanina si Attorney Ligutan. Amando Berhil Ligutan. Ngayon mga kabunyog, pinalitan na si Narbasa, yung mayabang na naka-31 o 32 bang objection siya noong nakaraang linggo. Pinalitan na, tama lang. Tama lang yung move na yon. Palitan nila yon. Ha? Oh, ang pumalit, Attorney Mark Binluan. Okay, mabait naman, mabait itong hindi masyadong mayabang, hindi mayabang. In fairness hindi mayabang yung Mark Binluan. Kaya lang, ganun pa rin. Nilamon pa rin ang buhay. Nilamon pa rin ang buhay ni Attorney Ligutan, mga kabunyog. Talo pa rin. Sa bagay, babawi pa naman yon. Baka makabawi pa naman si Attorney Mark Binluan. Pero kung ngayon yung titingnan, wala. Panalo pa rin si Attorney Ligutan. Ano talaga? Mga kabunyog mga kababayan, si Attorney Ligutan, veterano, magaling talaga sa litigation. Magaling sa trial. At saka hindi. Ang totoo, ang galing kasi ni Ligutan, alam niya yung direksyon ng kanyang yung ini-establish niyang mga punto, napaka organized yung niya. Kung ano yung gusto niyang i-emphasize na mga punto, yun yung papunta talaga siya doon. Hindi yung magulo. Magaling yun. Magaling. Mga kabunyog, mga kababayan, mula pa nung nakaraang linggo, kumbaga sa bawat testigo, bawat witness ni Attorney Ligutan, mayroon siyang purpose bakit niya pinipresent yung witness. At yung purpose na yon, ano yung sasabihin ng witness na to, nai-establish niya talaga ng malinaw, hindi magulo. Hindi magulo. Ano yan mahirap yan sa isang lawyer. Mahirap yan mga kabunyog. Ano siya? Confident si Attorney Ligutan at ang isa pa kasi, magaling din kasi yung mga witnesses na nakukuha nila. Halimbawa, yung si John Mark Calilong ay magaling din talaga. Tapos itong si Jeremy Lutok, magaling din. Magaling din, mga kabunyog, mga kababayan. Kita naman natin. So, ang pagkakaiba lang ni Attorney Mark Binluan, yung ipinalit kay Narbasa, hindi ito mayabang. Hindi arrogante, hindi nag-grandstanding. Pangalawa, nag-o-object siya pero bihira lang. Bihira lang. Yung mga objections niya, medyo tama naman na mag-object siya. Tama naman na mag-object siya. Halimbawa, nung nagwaray-waray na si Attorney Binluan, sabi niya, objection, hindi ko maintindihan. Filipino lang tayo sa ka-English. Tama naman yun. Hindi na, siguro tinitisting lang naman tinitisting lang ni Attorney Ligutan yon. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, maayos yung kanina, yung flow, hindi masyadong nagyayabangan kasi nga yung abogadong iniharap ng defense, nagpalit na sila, hindi na sinarbasa. Ito? Medyo matino itong Binluan.
Kaya lang, kung titingnan natin, talo pa rin siya kanina eh. Talo pa rin siya. Bakit? Bakit natalo? Ang concentration kasi nila Binluan mga kabunyog, ng defense, ito yung napapansin ko. Nagko-concentrate sila dun sa mga trivial, yung mga maliliit na bagay. Alam niyo mga kabunyog, yung mga maliliit na bagay, hindi na, ang pinag-uusapan dito, impeachment ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Seryoso ang mga issue sa kanya. Sagutin nyo yung mga issue sa kanya. Ang kinukonsentrata nila, Atty. Mark Binluan, yung mga typo errors. Tumutulong na nga si Amy Marcos eh. Tumulong na si Amy Marcos doon sa mga typo errors. Yung mga errors sa mga yung mga mali-mali doon sa investigation o ng NBI. Yun yung doon sila yung mga pizza, yung timeline daw mali. Yung mga ganon. Typo errors. Doon sila nagko-concentrate eh. Hindi naman yun eh. Ang pinaka-issue dito, nagbanta ba si si Sara Duterte na ipapapatay niya ang Pangulo, ang First Lady, at ang dating Speaker? O yun muna. Nagbanta ba siya? Pangalawa, kumuha ba talaga siya ng assassin? Kasi sabi niya, kumuha siya ng assassin. Kumuha na siya ng tao, may kinausap na siyang tao. Doon ang issue. Tapos yung ginawa ba na yan ng Vice Presidente ay pasok sa grave threat? Yun. Doon mag-concentrate. Doon na dapat. Ang mga nakikita nito ni Atty. Mark Binluan, yung mga investigation report, yung mga pizza doon. Wala, yun. Hindi masyadong importante yun. Sa totoo lang mga kabunyog. Importante yun sa trial sa korte. Importante yun sa trial sa korte. Ito, impeachment court. Ang inaano mo dito, ang kinukuha mo, yung mga senator judges at saka yung publiko. Nanonood ang publiko eh. Saan interesado ang publiko? Interesado ba ang publiko doon sa mga maling pizza? Interesado ba ang publiko doon sa typo errors? Typographical errors? Hindi. Hindi doon interesado ang publiko. Interesado ang publiko at yung mga senator judges doon sa nagbanta ba talaga ang pangalawang pangulo? Seryoso ba siya sa banta na yon? Talaga bang intensyon niya na ipapatay ang pangulo, ang first lady? Yan yung issue doon. Doon dapat. Itong si Atty. Mark Binluan, doon na nakakonsentrate sa mga maliliit na bagay. Yun eh, hindi yun. Sige nga, yung mga tao ba na nanonood, yung publiko, after ba sila doon sa mga nakikitang mga mali doon sa report? Kasi may mga investigation report na pinapakita. May mga subpina na pinapakita, yung pagsubpina kay Sara Duterte. May mga typo errors daw. May mga investigation report errors. Yun eh? Hindi naman masyadong, yun? Yun eh? Masyadong minor yun. Masyadong minor yun. Kaya, sa totoo lang, itong abogadong ito, si Atty. Mark Binluan, parang nasa korte na naghahanap ka ng butas doon sa mga ebidensya ng kalaban. Hindi ito. Hindi naman ebidensya hindi dito masyadong pinag-uusapan yung mga typo errors. Yan eh? Mali ang spelling, mali ang pizza, hindi consistent ang pizza. Hindi yun. Sa tao, sa publiko, ang tinitingnan nila, talaga bang guilty si Sara sa grave threat? Guilty ba siya sa grave threat? Yan na yung problema dito eh. Yung prosecution na i-establish yun, malinaw eh. Malinaw na i-establish ng prosecution yun. Yung defense hindi nakaka-counter eh. Kasi nakapokus sila dun sa mga trivial na matters. Kahit itong si Atty. Mark Binluan, anong mga kinukall out niya? Yung mga
yung mga mga errors daw sa investigation reports. Tumulong na si Amy Marcos. Ang binobrot up din ni Amy Marcos, parang defense lawyer na rin si Amy Marcos. Yung naman, typo errors. Ano yan mga kabunyog? Wala yun. Hindi yun hindi yun ang kailangang hukusan nila. So anong point doon? Anong point kung nagka-error doon, may typo error? Normal lang naman yan, magkaroon ng typo error. O kaya, yung mga pitsa mo sa investigation, sa reports ng NBI na nagkamali, ay normal lang yun. Pero hindi ibig sabihin yan na yung akusasyon sa Vice Presidente na nagbanta siya sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, ay totoo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.